Good morning po sa ating lahat. Yan, Morning isang po. mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Merry Christmas at ngayon po ay Tuesday. And ito po ay high schoolers devotion. Ngunit of course para sa lahat po, tayo na sa ating mga miyembro dito po sa ating church. Okay, kasi kaya tuloy-tuloy na po tayo. At bago po kami magsimula ay gusto lamang po naming batiin muna. Batiin muna isa-isa yung mga naka-live ngayon sa ating pong programa. Ayan. Sige, Sir Mark, kung yun. Sige. Pakibati mo nga yung mga nandyan pong. Pakibati mo isa-isa. Nandiyan po si Ma'am Joyce. Good morning po. Kay Ma'am Heidi Sanet. Good morning po. Sir Bore. Good morning po. Ma'am Rolyn Sanet. Good morning po. Kay Sir Dennis Salerson. Good morning po. John Emmanuel. Good morning. Ma'am Krisha. Good morning po. Ayan, so good morning po sa inyo. And please share nyo po yung ating live ngayong umaga. Ayan, at para maraming makapakinig. And mga parents, maganda, si ano pa lang high schooler dyan, si John Emmanuel. Si Eman pa lang nandyan. Kaya mga high schoolers, maganda, kayo yung nangunguna dyan para makinig. Okay, so again, ang katulad nga po nung nakaraan ay pinag-usapan po natin, at ganoon rin napapakinggan po natin sa ibang host. Ang topic po natin is committing our family first to Christ this Christmas po. Dahil sabi ko nga po, ang napakaganda ng programa ng ating simbahan na ang buong family dito sa simbahan. Buo na magse-celebrate ng Christmas dito sa simbahan. Kaya dito tinuturuan po tayo na huwag hihiwalay sa simbahan. Huwag hihiwalay sa programa ng ating church. Kaya nga, last time, itutuloy ko lang po yung aking share. Na katulad nga po last time, binanggit ko po sa inyo, bakit nga ba tayo merong Christmas? Bakit kinakailangan buong family ay sa Panginoon nakakommit? Merong commitment po para sa Panginoon. Bakit buong pamilya? Bakit po tayo merong Christmas? Nabanggit ko nga po last time, Christmas is all about the Lord Jesus Christ. Wala na pong ibang pinaka-main person, main character. Bakit po merong Christmas is no other than because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga makikita po natin sa Luke chapter 2 in verse number 11, sino po yung ipinanganak? The Lord Jesus Christ who is our Savior. Kaya nga po number 1, nabanggit ko po last time, pinanganak po ang Panginoon Jesucristo as our Savior. Ating pong tagapagligtas. Not only that He is our Savior, kundi ano sabi ng Bible? He is our Lord. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kaya nga po, ngayon naman po umaga, ay hindi lang po, He is not only our Savior, He is not only our Lord, kundi makikita po natin dito sa Matthew chapter 1, yan, in verse number, simulan po natin sa verse number 21 hanggang verse number 23. Okay, so verse number 21, sabi po ng Bible, and she shall bring forth a son. Okay, sino po yung she dito? It's no other than Mary. Okay, si Mary. Okay, and sabi ng Bible, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Okay, sino po yung ipapanganak? It's no other than Jesus. Bakit po? Ano ang gagawin ng Panginoon Kristo? For He shall save His people from their sins. Yan. Kaya nabanggit ko po last time, He is our Savior. Verse number 22, now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet. Okay. Now all this was done. Kaya nangyari po ito, ipinanganak ang Panginoon Kristo. At ito po ay the prophecy was fulfilled. Na fulfill po yung prophecy
And tignan po natin saglit. At saan po yung prophecy na ito? Sa Isaiah. Yan, Isaiah chapter 7 in verse number 14. Yan, para makita po ninyo ano yung sinasabi dito ng Bible na prophecy that was fulfilled na prophesy ng isang prophet. Yan, makita po natin dito sa Isaiah chapter 7 in verse number 14. And sabi po ng Bible dito, ang nag-prophesy po dito is no other than Isaiah. Yan, Prophet Isaiah. Sabi po dito, 7 verse number 14, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive." Okay? A virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay? And shall call his name Emmanuel. Kaya makikita po natin yung katuloy na verse sa Matthew 1, verse number 23. Yan, sabi po ng Bible dito, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Okay? And they shall call his name Emmanuel." And they shall call his name Emmanuel. Kaya nga po, the Lord Jesus Christ is not only our Savior, He's not only our Lord, but He is, number 3, the Emmanuel. Okay? He is the Emmanuel. At ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? Yung makikita po natin dyan, which being interpreted is God with us. Okay? God with us. Kaya nga, again, this Christmas, sino po ang rason bakit po tayo merong Christmas? Bakit po kinakailangan kay Kristo natin i-commit ang bawat isa? Okay? Bakit po buong family? Because again, Christ is the center of Christmas. Ang Panginoon si Kristo po ang pinakarason bakit tayo merong Pasko. Okay? Jesus Christ was born. He is our Savior. He is our Lord. And He is the Emmanuel. He is the Emmanuel. Ano po ibig sabihin? Pag sinabi natin Emmanuel, again, God with us. Okay? God with us. Ibig sabihin po, ang Diyos ay sumasa atin. Okay? Kaya nga, biruin po ninyo, bumaba po ang Panginoon sa Kristo. Kaya, sabi ng Bible, God. Okay? Kaya naniniwala po tayo na ang Diyos, na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Okay? Na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, bumaba ang Panginoong Jesucristo dito. Biruin po natin, Diyos bumaba po para dito sa atin. Okay? Para sumaatin. Okay? Ipinanganak po siya. Okay? At higit po sa lahat, ano po ang ginawa niya? Napako po siya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, nailibing at muli siyang nabuhay. Okay? That is the very reason bakit po tayo merong Christmas. Kaya nga po, yun ang pinakamagandang alalahanin natin pag tinanggap mo na ang Panginoon Kristo. Alam niyo po, ngayong Pasko, dapat makita sa atin na wala tayong ibang kasama, kundi ang Panginoon. Okay? Sa ating celebration, ngayong Pasko, dapat wala tayong ibang kasama, kundi ang Panginoon. Okay? Make sure that we will celebrate our Christmas with Christ. Okay? Maganda po na kasama mo ang buong pamilya. Yun nga ang tinuturo dito sa ating simbahan. Okay? Pero, alam niyo po sa sanlibutan, buong pamilya rin sila. Okay? Buong pamilya rin sila na nagsiselebrate ng Christmas. Magkakasama sila, buong pamilya. Pero ang tanong, kasama ba nila ang Panginoon? Mag-celebrate ka ng Christmas with your friends, kasama mo, mga kaibigan mo, maganda rin yun. Pero ang tanong, kasama mo ba ang Panginoon? Hindi po ba? Iyan ang pinakarason. Bakit po tayo mayroong Christmas? Again, sino po yung pinanganak? Jesus, the Emmanuel, which means God is with us. Kaya nga po, again, sa ating celebration, siguraduhin po natin na wala tayong kasama kundi ang Panginoon sa Kristo. Okay? Wala po iba tayong kasama kundi ang Panginoon. Again, sa sanlibutan, buong family rin po sila nagsiselebrate. Kasama ng mga kaibigan nila. Pero paano sineselebrate ng sanlibutan? Ang Christmas, hindi po mawawala ang bisyo. Hindi mawawala ang vices. Okay? O pero ang tanong natin, ba't pag nag-inuman ba kasama nila ang Panginoon? Hindi naman po pwede yun. Okay? Hindi pwede yun. Kung ano-anong gatherings na meron sa sanlibutan. Pero again, kasama po ba ang Panginoon dyan? Vacations, bakasyon, na katulad na sinasabi po ng ating pastor, na
Ano po ang nasa isip kaagad ng tao pag during Christmas season? Vacations. Vacations. Dito po sa ating simbahan, tandaan po natin, wala pong bakasyon sa ating Christian life. Wala pong bakasyon sa ating ginagawa para sa Panginoon. Ano? Although, dito po sa ating church, hindi po ibig sabihin yan ay bawal. Okay? Pero dito sa ating simbahan, tinuturuan po tayo na ang pangunahin dapat ngayon, lalo na ngayong Christmas season, it is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga po wala po tayong time. Sa mga bakasyon po na yan. Kaya nga po napakaganda na siguraduhin po natin na ang kasama po natin sa pag-celebrate natin ngayong Pasko is no other than the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, pag hindi natin kasama ang Panginoon sa ating celebration ng Christmas, wala pong kwentang celebration yan. Pero pag kasama mo po ang Panginoon, naniniwala tayo, ang Diyos kasama natin, ang napakaganda dito, hindi tayo mapapahamak. Kundi ito po, merong totoong kasiyahan na, at yan po ang totoong celebration ng Pasko. Okay? Kaya nga po, siguraduhin po natin, again, we must always see to it that God is with us as we celebrate our Christmas. Okay? Again, sabi ko nga po, sa sanlibutan, iba ang pag-celebrate nila. Okay? Nagiinuman. Kaya nga po, hindi pwedeng si Kristo ang kasama nila. Nagiinuman sila. Gagawa ng kung ano-anong bagay na para sa kanilang sarili, pero wala sa Panginoon. Okay? Kaya nga po, siguraduhin po natin again na as we celebrate our Christmas, wala tayo ibang kasama kundi ang Panginoon. Okay? Wala tayo ibang kasama kundi ang Panginoon. Kaya nga po, ang pinanganak is the Lord Jesus, the Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Okay? Ang Diyos po ay sumasa atin. Kaya nga po, napakaganda that we must commit ourselves to the Lord Jesus Christ this Christmas. O buong family po ay dapat nasa simbahan. Tignan po natin, although nabanggit na ng ating pastor sa mga preachings niya, anong example natin dito? Makikita po natin ito sa chapter 2 lamang. Okay? Please open your Bibles in Matthew chapter 2. Okay? Ang napakagandang example ng mga taong ito na ano ang ginawa nila. Okay? Ano po ang ginawa nila na sa kapanganakan ng Panginoon Kristo. Anong ginawa nila this Christmas, during Christmas time. Okay? Sabi po ng Bible, Matthew 2 verse number 1. Okay? Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, okay? Ipinanganak na po ang Panginoon Kristo, malaki ng Panginoon Kristo is a child. Yan. Sabi po ng Bible dito, there came wise men. Okay? Sino po yung dumating? The wise men. Okay? There came wise men from the east to Jerusalem. Okay? So, ito po, example natin is the wise men. Ano po ang ginawa nila? Okay? Sa verse number 1, ay makikita po natin dito that they came from the east to Jerusalem. Binanggit nga po yan ng ating pastor na naglakbay pa po sila. Okay? So, ibig sabihin, pag naglakbay, hindi sila malapit. Naglakbay nga eh. Okay? Ngunit, ang napakaganda po dito ay hindi sa gabal yung layo kung saan man sila nanggaling. Kung gaano man sila kalayo. Okay? Hindi po yun naging sagabal. Kaya nga po, alam nyo, yun ang binabanggit rin ng ating pastor. Kaya nga, napaganda na sa pagpunta natin sa bahay-sambahan, hindi po dapat sagabal ang layo. Okay? Hindi po, sa mga wise men, hindi po naging sagabal kung gaano man sila katagal naglakbay. Alam nyo, kaya nga ganun rin po tayo. And in verse number 2, sabi po ng Bible, ano po sabi ng mga wise men? Saying, where is he that is born King of the Jews? King of the Jews. For we have seen his star in the east and are come to worship him. Okay? Kaya nga, the wise men na nanggaling pa po sa kung saan lugar from the east, sabi ng Bible na lakbay po sa kanila, they seek for one person. Ano? They seek for one person. Sino po ang kanilang hinahanap? Kaya nga,
tayo rin po. Sino nga ba ang sadya dapat ngayong Pasko? Sino nga ba dapat ang unang-unang hanapin natin? Sino dapat ang hanap natin ngayong Pasko? Bilang mga anak ng Diyos, katulad ng wise men, sino po yung hinahanap nila? Who is he that is born? King of the Jews. At ito po ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Okay? At sino po ang hinahanap nila? Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. They seek for Christ. O kaya nga ngayon, tayong mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, sino ang hanap mo ngayong Pasko? Sino ang sadya mo ngayong Pasko? But unlike the wise men, sino po ang hanap nila? The Lord Jesus Christ. And ano po yung pinakasadya nila? They seek for Christ to worship Him. Sabi ng Bible, and are come to worship Him. Kaya nga this Christmas season, it is the time that we seek no other person than the Lord Jesus Christ and to worship Him. Okay? Ano po ibig sabihin ng worship? To worship, it means to do reverence. Ibig sabihin po ng reverence ay mataas na respeto. Okay? To adore, it means to praise. Okay? Kaya nga po, this Christmas season, ngayong Kapaskuhan, alam niyo po, napakaganda na ito po yung season. It is the time na we have to worship Christ. Okay? Wala tayo dapat ibang i-worship. Wala dapat tayo ibang sadya, kundi ang Panginoon Kristo and to worship Him. Okay? Yan po ang napakaganda na matutunan natin ngayong Christmas. Okay? To worship Christ. First Chronicles chapter 16 in verse number 29. First Chronicles chapter 16 in verse number 29. Okay? Again, ang pinakamaganda po na gawin natin ngayong Christmas, hahanapin natin na gagawin natin, kundi ma-worship natin ang Panginoon Kristo. First Chronicles chapter 16 in verse number 29. Sabi po ng Bible dito, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Ano po sabi ng Bible? Worship the Lord in the beauty of holiness. Worship the Lord. Okay? Worship the Lord. Psalms chapter 29 in verse number 2. Okay, Psalms chapter 29 in verse number 2. Okay, sabi po ng Bible, give unto the Lord glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Kaya nga, again, mga kapatid, this Christmas is the time for us to seek no other than the Lord Jesus Christ and to worship Him. Okay? Just like the wise men, katulad ng mga wise men, mga kapatid. Sino po ang pinakasadya nila? The Lord Jesus Christ. At bakit po sila pumunta doon? To worship Him. Kaya ganun rin po tayo ngayong Pasko. Wala po tayo dapat ibang nasa isip na gagawin, kundi ang hanapin ng Panginoon Kristo at i-worship ang Panginoon. Psalm chapter 95 in verse number 6, sabi ng Bible, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Chapter 96 in verse number 9. O worship the Lord in the beauty of holiness, fear before Him all the earth. Kaya nga again, mga kapatid, make sure that this Christmas, we will worship Christ. Okay? Ngayong Pasko, dapat wala tayo ibang i-worship, kundi ang Panginoon. Okay? Again, ano po ibig sabihin ng worship? To reverence. We reverence Christ. Ibig sabihin, we give our high respect. Bibigay natin yung mataas na respeto natin sa Panginoon. Kaya nga ngayong Christmas, di po ba napakaganda mga high schoolers? Kaya may programa tayo sa simbahan. Kaya meron tayong programa sa ating simbahan. O tuloy-tuloy yung programa natin. Of course,
every day, every week, meron tayong hindi mawawala yung soul winning natin, yung pag-i-invite natin ng mga tao dito sa simbahan. Okay? At yan yung pinakamaganda. Meron tayong mga Christmas fellowships. Oh, tuloy-tuloy. Meron tayong tuloy-tuloy na programa sa ating church na dapat dyan tayo mag-involve para sama-sama po tayo at ang Panginoon ang ating kasama. Walang ibang unang masaya kundi ang Panginoon Kristo sa ating celebration ngayong Pasko. Kaya nga po, again, sabi nga nating pastor, huwag po tayong hihiwalay sa simbahan. Huwag tayong hihiwalay sa church. Para hindi tayo, tandaan po natin, para naka-involve lamang tayo sa programa nating church. Pero kung tayo hihiwalay tayo sa simbahan, sa programa nating church. Pag hindi po tayo nag-involve sa ating simbahan, ang tanong, na-worship ba ang Panginoon? O nare-respeto po ba natin ang Diyos? Hindi tayo sumusunod. Do we give reverence to Christ kung tayo po ay hiwalay sa programa ng ating church? Hindi po pwede yun. Is Christ adored? Ang Diyos ba, ang Panginoon Kristo ba ang napipraise? Masaya ba ang Panginoon if we will celebrate our Christmas without Christ? Siyempre, hindi po. Kaya nga po, masaya man kayo sa celebration ninyo, ngunit hindi nyo naman kasama ang Panginoon, again, wala pong kwentang celebration yan. At hindi masaya ang Panginoon. In which, again, sabi ko nga po, this Christmas, dapat wala ibang unang-unang masaya kundi ang Panginoon. Kaya nga napaganda na, ano po nasa isip natin this Christmas, is no other than to worship Christ. Okay? Ma-worship natin ang Panginoon. We give respect to Him. We adore Him. We praise Him. Okay? We praise Him. Okay? Psalms chapter 132, verse number 7. Psalm 132 in verse number 7. Sabi po ng Bible dito, we will go into His tabernacles, we will worship at His footstool. Ayan, sabi ni David, saan siya pupunta? Into His tabernacle. O kaya nga po, dito tinuturuan po tayo. Paano natin wino-worship ang Panginoon? Paglinggo bilang mga anak ng Diyos. Nasaan po tayo? Di ba? Wala tayo sa bakasyunan. Wala tayo sa kung saan-saang lugar. Kundi ngayong Christmas, pag Sunday, nasaan po tayo? Nasa bahay, sambahan po tayo. At ano po ang ginagawa natin? We worship Christ. We worship Christ. Kaya nga pumupunta po tayo sa bahay, sambahan. Nandito tayo sa bahay, sambahan. Psalms 138 in verse number 2. Sabi ng Bible, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Okay? Kaya nga again mga kapatid, katulad ng mga wise men, okay? Sino po ang hanap nila? It is no other than the Lord Jesus Christ. At ba't nila hinanap ang Panginoon Kristo? Ano po ang pinakarason nila? It is no other than to worship Christ. To give reverence to the Lord Jesus Christ. To praise the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nabanggit natin, Pastor, that they presented their treasures. They gave gifts sa Panginoong Jesucristo. O kaya nga, ganun rin tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, alalahanin po natin lagi, bakit merong Pasko? Ano nga ba ang pinakarason? Bakit? O para alam po natin, paano tayo magse-celebrate? O katulad ngayon, sa Thursday ay 25. O baka may mag-aaya sa'yo, dito na lang kayo mag-Christmas. O di ba? Sinasabi nga nating pastor, baka ayahin kayo ng mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak po ninyo. Na dito na kayo mag-Christmas. Pero ang mahirap niyan, pagpunta ninyo doon, meron kayong mga ministry. Masasagasaan yung dapat masagasaan na dapat gagawin natin para sa Panginoon. Ano na nangyari sa Christmas natin yan? Pero
Kaya nga po dapat maintindihan po natin na bakit po tayo mayroong Christmas? Dahil meron ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat walang ibang maitataas ngayong Christmas kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga wala po tayo ibang nasa isip ngayong Christmas. It is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Wala tayo ibang nasa isip kundi ma-worship natin ang Panginoon. Marespeto natin ang Diyos sa lahat nating ginagawa. Ma-praise natin ang Diyos sa lahat po ng ating ginagawa. Kaya ngayon, wala nang pong pasok, bakasyon ngayon. It is the time. It is the best time. Mas lalo po tayo mag-focus sa Panginoon Kristo. Okay? Mag-focus tayo sa Panginoon Kristo. Kaya again, mga kapatid, lagi nating alalahanin bakit po tayo merong Christmas. Bakit tayo nag-celebrate ng Christmas? Sabi nga nating pastor, hindi tayo nag-celebrate ng Christmas traditionally. O dahil lahat, ang buong mundo ay nag-celebrate ng Christmas, mag-celebrate na rin tayo. Hindi po ganun. Nag-celebrate po tayo ng Christmas because we have our basis. This no other than the Bible. Meron tayong, we celebrate Christmas biblically. Okay? At ipinapakilala po sa atin dito, bakit merong Christmas? Ang sanlibutan, they celebrate traditionally. O kaya nga, ibang celebration nila. Ano agad nasa isip ng tao? Bakasyon, gatherings na kung ano-ano, may inuman. Okay? Ganyan po ang celebration nila. Because they celebrate traditionally. But we, bilang mga anak ng Diyos, we celebrate spiritually, we celebrate biblically, na ano po nakasulat dito sa Bible. The very reason why we have Christmas, dahil ipinanganak ang Panginoon Kristo. Kaya nga, doon tayo magfo-focus. Okay? Doon po tayo tutuon. Yun po ang dapat pinakasadya natin bilang isang mga anak ng Diyos. Okay? Again, we have Christmas because of the Lord Jesus Christ. Okay? Number 1, sino po ang Panginoon Kristo? He is our Savior. Okay? He is our Savior. Kaya nga, ang Panginoon Kristo, hindi lang po siya basta ipinanganak dito sa lupang ito, kundi ang pinakamalaga rin doon ay yung kanyang ginawa para sa atin. Okay? He died for our salvation. He died for our sins. Yun po ang pinakadakilang ginawa ng Panginoon Kristo, na napako po siya sa krus, namatay siya, nailibing at siya po ay muling nabuhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At kaya ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ginawa para sa atin, tayo yung mga bunga ngayon. Tumanggap na tayo sa Panginoong Hesukristo. Tumanggap na tayo sa Panginoong Kristo. Kaya nga, bilang mga tumanggap sa Panginoong Kristo, ganun rin na napakagandang gawin natin. This Christmas, yan i-share natin. Kaya nga, ngayong Pasko, ito yung time na hindi dapat tayo titigil, lalo in our soul winning. Bakit? Tumanggap ka na sa Panginoong Kristo. Ang i-share mo ay yung tinanggap mo rin na Panginoong Kristo. At ang pinaka maganda, nababanggitin natin, mag-share po tayo. Sabi nga natin, Pastor, mas madali ngayon mag-share. Bakit tayo merong Christmas? Dahil sa Panginoong Kristo. At yun po, ibabahagi natin sa tao. At ang pinamaganda doon, pag tinanggap nila ang Panginoong Kristo, meron silang matatanggap na gift. Okay? And that is the gift na sinasabi po ng Bible, na the gift of eternal life. Na pinakamagandang matanggap nila ngayong Pasko. Okay? Kaya nga po meron tayong soul winning. Isinishare natin sa iba, pinapaalam natin sa iba rin yung tinanggap natin na Panginoon Kristo, na ipinanganak okay, who is our Savior. Okay? Not only that He is our Savior, but number 2 is our Lord. Again, pag sinabi po nating Lord, He is our Master. Ibig sabihin ng Master, siya ang may control sa'yo, siya ang may hawak sa buhay natin. Kaya nga tandaan natin, mga anak na po tayo ng Diyos. Hindi na natin pagmamay-ari ang ating buhay. Ang may-ari na po neto ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya dapat siya ang masusunod sa ating pumbuhay. Kaya nga ngayong Christmas, ang Panginoon Kristo po ba ang nasusunod? Sa ating celebration, sino ang nasusunod? Sino ang naitataas ngayong Christmas?
sa pag-celebrate po natin kung ang Panginoong Hesukristo po ba. He must be our Lord. He must be our Master. Ibig sabihin, siya po yung may control sa ating pong buhay. Again, what we value the most is our Master. Okay? Ano man pong pinapahalagahan natin sa ating pong buhay, yan ang magsasabi kung sino ang Master mo. O kaya nga ngayong Christmas, who is your Master this Christmas? Sino ang nasusunod ngayon sa iyong Pasko? Di po ba? Maraming hadlang na ginagamit ang dyablo. Para maiwalay tayo sa Panginoon. Pero tandaan po natin, ang tinanggap natin ay ang Panginoon Kristo. He is our Lord. Kaya nga po, siya dapat po ang may control sa ating pong buhay. Siya dapat po ang pangunahin sa ating pong buhay. Siya dapat po ang masusunod sa ating pong buhay. Okay? And not only that He is our Savior, our Lord, but number 3, He is our Emmanuel. God is with us. Kaya nga, as we celebrate our Christmas, we have to make sure that Christ is with us. God is with us. Okay? Kaya nga ngayong pong Christmas, ano po natin i-celebrate yun? Dapat tayo ibang nakatuon na persona, kundi sa Panginoon Kristo. Kaya nga, ano po sabi ng Bible? Just like the wise men. What did they do? They worship Christ. Kaya nga, ganun din po tayo. This Christmas is the best time. It is the time, again, na wala tayo bang hahanapin at wala tayo bang gagawin, kundi yung mai-worship natin ang Panginoon Kristo. Kaya nga ngayong Christmas, di po ba? How is our church attendance? Sa inyong mga schoolers, kamusta yung pag-a-attend ninyo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Di ba? Are you faithful in your church attendance? Every Sunday ba? Katulad ngayon, December, nasa bahay-sambahan ka ba ng Panginoon? Diba? And that is how we worship Christ. Pag Sunday, nasa bahay-sambahan tayo ng Panginoon. Mga scholars, how is your soul winning? Diba? Kamusta yung soul winning mo ngayong Pasko? Baka nakalimutan mo na mag-share. Kamusta yung pagdadala mo ng first-time visitors dito sa simbahan? Di ba? May mga kapamilya ka, may mga kaibigan ka, hindi pa nakapunta dito sa bahay-sambahan. Bakit hindi mo dalhin? Bago matapos ang taon, bago magtapos ang December, madala mo man lang sila dito sa simbahan. Makilala rin sila sa Panginoon. Di ba? How is our prayer time? How is our prayer life? Di po ba? How is our Bible reading? Kaya nga alam niyo po, napakarami nating dapat pagtuunan ng pansin ngayong Christmas. Okay? Ngayong Pasko. Okay? Na dapat na mga gawain na wala ibang maitataas kundi ang Panginoon Kristo. Kaya nga, brethren, lagi po nating tandaan what is the real essence of Christmas. What is the real essence of Christmas? It is no other than the Lord Jesus Christ. Kanyang ginawa po para sa atin, ipinanganak siya. That's why we have to always remember that as we celebrate Christmas, ang unang-unang naitataas kundi ang Panginoon Kristo. Alalahanin natin lagi mga kapatid, bakit po tayo mayroong Christmas. Okay? And sa ating pong pagtatapos, Christmas is all about the birth and the saving act of the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayong Christmas, ito po'y inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoon Kristo at yung kanyang ginawa para sa atin. Ay yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Okay? And Christmas is all about making ourselves more Christ-centered. Okay? Christmas is all about making ourselves more Christ-centered. Okay? Kaya nga po, ngayong Christmas, ito po yung season na dapat mas lalo tayong mag-focus sa Panginoong Hesukristo. Again, not on vacations, not on any other things na magiging mas mahalaga pa kaysa sa Panginoon. Okay? But this Christmas,
Let's grab the opportunity to be more close to Christ. Okay? Let's grab the opportunity to be more close to Christ. This Christmas, ito po'y pagkakataon na mas lalo tayong lumago sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, we worship Christ. Kaya nga, ang pinaka-point ng Pasko is to worship Christ. Upang tayo ay maging mas malapit sa Diyos. And not only us bilang individuals, kundi buong family. Okay? Kaya nga po dito sa ating simbahan, tinuturuan tayo na buong family dapat magko-commit sa Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nga po this Christmas, commit our family first to Christ. Okay? Buong family po dapat ay nagsiselebrate dito sa bahay-sambahan ng Panginoon. Okay? May programa po tayo. Last time, natapos yung programa ng mga Sunday schools. May mga programs for the kids. Sa Sunday naman ay tayo, mga adults. Kaya nga, buong kumpleto po sa programa ang ating simbahan. Okay? Kaya nga nasa sa atin na lamang kung susundin natin. Okay? Pero kung hindi tayo susunod, again, pag-isipan po natin na maigi. Yan ba ang dapat pag-celebrate mo bilang isang anak ng Diyos? Okay? Is that how we celebrate bilang mga anak ng Diyos? Pero narinig naman na po natin na dapat ang unang-unang hindi mawawala sa celebration natin ngayong Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Ngunit ang nangyayari, kung sino pa yung dapat hindi kalimutan, siya pa yung unang-unang nakakalimutan. Walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Kaya nga po, naway na paalalahanan po tayo na ngayong Christmas, again, walang ibang pinaka-sentro, wala pong ibang pagtuunan natin kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? Kundi po ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, again, maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, lagi po natin siguraduhin na hindi tayo hihiwalay sa programa ng ating simbahan. Lalo na kayong mga scholars, total, wala naman kayong mga pasok. Napaganda na mas lalo kayong mag-involve sa programa ng ating church. Meron tayong soul winning, bukas is Wednesday, napaganda na makasama tayo sa soul winning, sa pag-follow up, pag-i-invite, dito sa simbahan. Di ba? Huwag tayong kung ano-anong gagawin natin. Na hindi naman para sa Panginoon Kristo. Kundi again, ito po yung the best time. This season is the best time na mas lalo tayong maging mas malapit sa Panginoon. Okay? Magtatapos na po ang taong 2025. Kaya nga, dapat matatapos ang taon na ito na wala tayong ibang pinagtuunan kundi ang Panginoon Kristo. Okay? Wala tayong ibang pinagtuunan, pangunahin, inuna, kundi po ang Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga po sa bawat isa po na nakikinig sa umaga pong ito, especially mga members, huwag tayong hihiwalay sa programa ng ating simbahan, kundi napaganda. Ano po ang programa ng ating church? Mag-involve po tayo dyan. Okay? At yan po kung paano natin i-celebrate ang ating Christmas. Okay? Ganyan po tayo mag-celebrate bilang isang mga anak po ng Diyos. Pabayaan natin yung iba. Okay? Pabayaan natin yung iba. Huwag tayong mainggit sa ginagawa ng iba na humihiwalay sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kundi ang napagandang isip po natin ay kung ano ang rason bakit nag-celebrate tayo ng Christmas, doon po tayo susunod. At napakarami na po natin napakinggan mula sa ating pastor. Okay? Kaya nga, yun po yung dapat ating susundin. Okay? So again, yun lang po ang gusto ko pong may-share po sa inyo. And kung meron po kayong mga comments ay patungkol po sa ating pinag-usapan, ay i-comment nyo lamang po dyan at ating pong babasahin po yan. Okay? And of course, ay nandito po itong mga live audience natin ng mga high schoolers. Ayan, nandito po sila ngayon at nakikinig. And papakinggan rin naman natin nila at i-share po nila ano po yung natutunan nila sa umaga pong ito and ano yung commitment nila ngayong Christmas. Ganun ang sabihin ninyo sa mga nakikinig sa ating live stream, ano yung natutunan ninyo ngayong umaga.
at ano yung commitment ninyo para sa Panginoon? Ano yung gagawin ninyo para sa Panginoon? Okay, o sige, simulan mo na. Pong. Good morning po sa inyo lahat. Sige, sige. Ang natutunan ko po ngayon ay sa Christmas ay hindi po ito about sa religion, kundi ito po yung about sa kapanganakan ni Kristo. At ang totoong celebration po ng Christmas ay yung nasa simbahan. At ngayong Christmas po, we must commit our family to Christ. At dapat po sadya po natin ngayong Christmas ay walang iba kundi ang si Kristo dahil siya po yung pinanganak. At yung gagawin po natin ngayong Christmas ay we must worship Christ. At sabi po di Sir Bisha kanina na we are not celebrating traditionally but biblically and spiritually. At ang commitment ko po ngayong Christmas ay madala ko po yung mga magulang po ng aking mga klase. Yun lang po. Gandang umaga po sa ating lahat. Yung tunan ko po ay dapat ngayong Pasko ay dapat nakakommit tayo sa Diyos at dapat kasama natin ang Diyos sa ating ginagawa. Commitment ko po ngayong Pasko ay dapat makadala ng bisita at makabaptize. Good morning po. Yung natutunan ko po ngayong umaga ay dapat po ngayong Christmas, we must commit ourselves to Christ. At ngayong Christmas po, dapat isisik po natin ang Panginoon at i-worship po natin ang Panginoon ngayong Christmas season. At ngayong Christmas season po, wag po tayong hihiwalay sa simbahan. At dapat po, we must celebrate Christmas spiritually and not traditionally, sabi nga po ni Kuya Masha kanina. At ang goal ko po ngayong Christmas ay makabalik po yung mga disciple ko na mga bata nung ID Sunday at madala ko din po yung magulang nila this Christmas. Yun lang. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay wala pong totoong kasiyahan sa mundo. At dapat po ma-praise po natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At we must celebrate the Christmas spiritually po at not traditionally. At ang commitment ko po ay magkaroon po ng disciple at makadala po ng bisita. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay wala na dapat tayong sasambahin. Dapat ang Diyos lang at wag tayong mainggit sa iba na humihiwalay sa Diyos. At ang goal ko din po ay madala ko po yung mga classmate ko po dito tsaka yung magkaroon din po ako ng disciple po. Yun lang. Natutunan ko po ay dapat ngayong Christmas ay doon tayo nakatuon sa Diyos at magsukamundan. Ang commitment ko po ay mga sinusundo ko sa slaughter is ma-invite ko sana yung mga magulang nila. Yun lang. Ano lang ang natutunan mo? Sila, sige, nasa camera ko. Nakasa camera ka na. Nakikita ka ni Ma'am Susan ngayon. I-share mo lang ano yung natutunan mo. Ngayon, sa narinig mo ngayon, ano yung natutunan mo? Sige, tumingin ka doon sa camera. Nakatutok sa yung camera. Tulad ng ginawa nila. Sige, sige. Dali, doon ka tumingin. Bilis!
Minus points ka sa langit pag hindi ka nagsalita. Dali, wag ka to. Ano yung natutunan mo? Oh. Bilis. Christine. Yan, ano ba? Okay, so yan po narinig natin yung mga high schoolers and sa kanilang mga natutunan. And again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bukas po is Wednesday at midweek service po natin. At last na presentation natin po makikita. Ayan, Vira. Mga firebrands at stewards. Talagang magpo-perform pa po talaga sila. Ayan. Okay. And sa Sunday, sa Thursday naman po, tama ba, Sir Mark? Ito yung staff fellowship natin. Ayan, sa Thursday is our staff fellowship. Okay? Mga staff members ng ating simbahan, huwag po nating kalimutan yan. Okay? Dapat nandito po tayo. Okay? Dapat nandito po tayo. And sa Sunday naman, yan po ay ating church Christmas fellowship. Okay? Church Christmas fellowship. Kaya this week ay ready na dapat natin yung mga kailangan natin, yung mga regalo natin. Nakipagbunutan kayo, siguraduhin po ninyo na pupunta kayo. Ay, kawawa naman yung nabunutan ninyo, hindi kayo pupunta sa linggo. Ay, baka tataguan nyo, or baka naman meron bang magbibigay ng ukay. Last year kung may hindi nakatanggap, last year may nakatanggap naman, ukay. Sabi nga nila, isang box pa daw. Ang bihira. Ano yung selection? Ayan, so, yan. Yan po yung mga programa natin sa linggo pong ito. Yan, kaya again, napakaganda na mag-enjoy po tayo, mag-involve po tayo. Okay? So, sige po, at gusto lamang po namin batiin kung meron mga nadagdag na nanonood yan sa umaga ito. Yes, si Ma'am Geraldine. Hello, Ma'am. Good morning po sa inyo. Merry Christmas. And then si Ma'am Heidi. Morning, Ma'am. Merry Christmas po sa inyo. And si Sir Ariel. Yan, Sir Ariel, good morning, sir. And ay bukas makikita natin mag-perform yung mga sir, for third place. Hindi. Yan, si Ma'am Maria. Tama ba, Sir Mark? Ma'am Maria Cristina. Yan. Good morning, Ma'am. And si Ma'am Emilia. Ma'am Emilia, good morning po, Ma'am. Sino pa mga hindi natin na bati dyan, sir? Si Ma'am Beth. And Ma'am Elizabeth. At kay Sir Juni. Yan, Sir Juni, good morning po sa inyo. Sino, sir? Sir Digno Velasquez. Sir, good morning po sa inyo. Sila Glyza K. Yan, sila Auntie Raquel. Yan, sa Cagayan. Amen. Good morning rin po sa inyo and Merry Christmas. Yan, okay na, sir? Wala nang iyon. Okay, so again, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Again, yung programa po natin sa linggo pong ito. And of course, lalong-lalo na yung soul winning natin and pag-i-invite natin ng first-time visitors. Okay? Sa linggo po ay Christmas fellowship natin. Sabi nga lagi nating pastor, ang pinakamagandang regalo natin yung bisita, kaluluwa. Okay? Dito sa simbahan. Hindi natin alam, madala natin, dito pala magsisimula na tuloy-tuloy na sila. Okay? And napaganda dito, tayo po yung nakapagdala, hindi po ba napaganda? O na, yun yung totoong kasiyahan po para sa atin. O yung makapagdala tayo ng mga tao po dito sa simbahan. And then of course, next week po ay yan yung ating Sport Fest rin. Okay? Sport Fest po natin, 29 and 30. Yan. Meron tayong mga games. Siguraduhin natin na lahat po tayo ay mag-i-enjoy. Okay? Kaya wag po tayo mawawala sa mga programa ng ating simbahan po na yan. Sikapin natin na nandyan po tayo. Okay? So, yun lamang po sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Sa mga nakinig po sa umaga pong ito. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray.
Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos po naming devotion sa umaga po ito. Muli Panginoon, salamat po sa paggising nyo sa bawat isa po sa amin, sa maayos po na pahinga na ipinagkaloob po ninyo sa buong magdamag. At salamat rin po sa umaga pong ito na ginising nyo po kami sa kalakasan na ipinagkaloob po ninyo. At sa natapos po namin ang devotion, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga nakinig, Panginoon. At nilapit rin po namin sa inyo na patuloy. Ngayong Christmas ay ang bawat families ay nandito po. Hindi po ihiwalay sa simbahan, Panginoon, sa pag-celebrate namin ng Pasko. At muli, humingi po kami, Panginoon, ang kapatawaran sa aming pong pagkulang at pagkasala. Pagpalain niyo po ang buong maghapon po na magagawin po namin. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, maraming salamat po. Good morning po and Merry Christmas po sa inyo pong lahat.